Magandang gabi po mga kabantot. Um, Babalik po tayo. Follow up lang to dun sa yung pinost kong video kagabi. O kanina. Tungkol dito kay Labrador. Sabi niya, yung last ko na video kasi kinompress ko lang po yung gusto kong sabihin, parang humaba nga, umabot ng 30 minutes yun. Yung magfo-focus ako dun sa a few things na sinabi ni Labrador, na niloloko daw ng iglesia ang taong bayan. Niloloko pa sa paanong paraan po niloloko. Siguro yung sinasabi niya, niloloko daw ng iglesia ang taong bayan kasi ang pronouncement ng ANC rally for peace yun, walang halong pamumulitika. But since tuminding nga dun si Dante Marcoleta, dun nila tinitira ngayon na niloloko ng iglesia ang taong bayan kasi may politikong tumayo doon. Siguro kasi ang nire-representa kasi ni Dante doon, hindi yung iglesia, kundi yung nangyari sa Senado. Siya kasi bilang congressman, nataon na iglesia na rin siya. Doon siya sa kongreso, na witness niya first hand kung ano yung mga nangyayari doon. Kung paano talagang tinatrabaho ng Quadcom na ma-impeach na si Sara kaagad, na hindi na nga dinadaan sa tamang proseso. So wala akong nakikitang mali doon kung ikuwento man, isalaysay naman ni Dante Marcoleta yung mga nangyari, kasi para alam nung mga kapatiran kung bakit mayroong ganong rally for peace, kung bakit nagkaroon ng ganon, para hindi hindi yung susunod ka na lang nang wala kang nalalaman. Hindi po ba? Hindi naman ganon ang mga kapatid sa iglesia. Susunod yan, pero yan nakakaunawa yan, ipinauunawa kung bakit ginagawa yung kaisahan at yung pagsunod. Hindi po ba? Yun yung punto ko doon. walang pinanigan ng iglesia kasi sinuportahan ng iglesia yung sabi ni Bongbong na ayaw niyang ituloy yung impeachment kasi ni isang Pilipino walang makikinabang. Kaya ginawa ng ANC yung rally in support dun sa sinabi na yun ni Bongbong. Pangalawa, dahil magkaawal sila ni Sara, lumalabas, parang kinakampi. Hindi siguro kinakampihan pinag-aayos nga yung dalawang nag-uumpugang bato parehong leader yan ang dinala ng INC na pinag-aayos. So, wala akong nakikitang masama sa layo. Maganda nga po yung layunin na yun. Hindi po ba? At pangalawa, sinabi nitong si Labrador, delikado daw po ang bansa dahil sa Iglesia ni Cristo. Paano naging delikado ang bansa, ang kalagayan ng bansa dahil sa Iglesia ni Cristo? Ano ho bang ginawa ng Iglesia na naglagay sa bansa sa isang sitwasyong magulo o alanganin? Unang-una, yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo, kasi binagbabanggit sila ng mga ng mga rule of law nasa constitution, gaya ng binabanggit ni Enrile. Nasa 1987 Philippine Constitution din po yung sa Article 3 Section 4. Ito nasa Google, basahin ko. Guarantees freedom of expression, speech and press. It also states that the people have the right to peacefully assemble and petition the government for redress of grievances. So tama yung ginawa ng iglesia na ito, kumbaga batas nasa Philippine Constitution to, yung karapatan na yon ng Iglesia ni Cristo. Peaceful assembly, hindi ba peaceful assembly yung ginawa ng INC? Peaceful yun. Wala nga isang upos ng sigarilyong naiwan mo kung gaano ka sarap magparali kung ako man yung mangangalaga doon sa rally. Wala. Hayahay nga yung mga pulis. Yung mga MMDA doon, walang ginagawa. Alam nila pag iglesia nagtipon. Wala kayong nakitang fire truck doon.
Wala kayong nakitang dispersal unit ng PNP. Hindi nila kailangan yun pag iglesia po ang, di ba? Paano nalagay sa delikado ang bansa? Hindi ho ba? Ito pa yung sabi rin sa, sa Constitution. Section 14 also states that the state should promote the preservation, enrichment, and evolution of Filipino natural culture. Preservation, kumbaga, yung pagkakaisa, ng mga leader, yun lang naman ang gusto. Walang iba. Delikado. Sa salitang delikado ho na yan, ang iglesia, minsan pag may mga kalamidad, sinuhubang nauna pa nga minsan tumulong ang iglesia, magpadala ng tulong ang iglesia kaysa sa gobyerno. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, Amerika, Europa, Africa, Middle East, itong part ng Southeast Asia, di ba, India, lahat. Indonesia. Yun ba yung delikado? Sabi ko nga po ang iglesia ang halos maliban sa gobyerno, katuwang ng gobyerno ang iglesia sa pagtulong. Kagaya nung sinabi ko po nung sa nakaraang video, di ba? Ang iglesia nagbibigay ng pambayad sa mga kapatid. Bibigay ng livelihood. Ang mga sa livestock, sa mga paghahayupan, sa halaman, bibigay ng hanap buhay. Yung mga tahi-tahi, di po ba? Sabi ko nga po, inaako na nga ng iglesia yung responsibilidad ng gobyerno na tulungan ng mga Pilipino. Inaako na ng iglesia. Kabawasan na yon sa trabaho ng gobyerno. Hindi po ba? Wala silang nilalabas na budget, pero yung portion ng mga Pilipino na nasa mababang antas ng lipunan, hindi na nila inaasika. Iglesia na umaako, iglesia na ang tumutulong. Saan nakakita ng ganyang relihiyon? Ibang relihiyon. Yung may mga ano tawag doon? Ano ba yung sa mga pare, mga madre, nakalimutan ko yung term na gusto mong sabihin. Yung mga order nila, anong order sila. Walang ginawa. Diba? May mga malalaking eskwelahan siya. Mga malalaking ospital, hawak ng mga mare, ng mga madre, pare. Nakita ba kayo nagbalik sila sa lipunan? Nagbalik sa society? Wala. Papagawa ng mga simbahan. Paparaffle, hihingi ng donation. Okay lang naman yon. Pero sabihin, yun hindi ginawa kahit minsan ang iglesia. Pati may binanggit pa rin kasi si Tolongis na Labrador na parang inuobligad daw yung mga kapatid na magbigay kaya daw maraming pera. Ito yun. Kusang loob ang mga handog at abuli ng mga kapatid. Talaga lang hindi nila malubos parang sa itong talinhaga sa kanila misteryo sa kanila to, hindi kayang arukin ng isip nila. Palibasa wala sila dun sa antas na ibibigay sa kanila yung kaalaman para maintindihan yan. Tapos delikado ang bansa. Hindi po ba? Ang iglesia merong yung Felix Y. Manalo Foundation. Ito, doon pa rin to sa sinabi ni Labrador na delikado ang bansa. Ayun nga, yung pagtulong ng iglesia through Felix Y. Manalo Foundation. Hindi po ba? Sa New York nga, binigyan ng ang Iglesia ni Cristo ng Iglesia ni Cristo Day tuwing January 13 sa New York. Kung napapanood nyo yung sa Net 25, makikita nyo doon. Or i-search nyo sa YouTube, meron ganon. Ganon na lang ang pagrespeto at pagsukli ng mga Amerikano sa Iglesia ni Cristo. Tapos dito sa Pilipinas, kung yurak-yurakan lang ng iglesia, ganon na lang na wala namang ginawang masama sa bayan. Hindi naging pabigat sa bayan. Nagsagawa ng peaceful rally.
under naman sa Constitution, 1987 Constitution, karapatan yun. Diba? Pero ano, binahiran nila ng, binato ng kung anong pagbatikos na hindi naman totoo. Ang daming sinabi ba, yung mga bayaran. Nung hindi naman nila mapatunayan binayaran yung mga kapatid, ang binayaran daw ang ka Eduardo. Eh, maglabas kayo ng ebidensya. Huwag kayo, tira lang po ng tira na, yun lang, malalibel sila dyan. Hindi ko alam. Babalik din sa kanila yan. Isa pa, tumutulong ang Felix Y. Manalo Foundation. Ito, sample po. Yung, yung sa Kapamilya, yung sa channel 2, Kapuso Foundation. Yan ba sariling pera ng GMA at ng channel 2? Hindi po ba naglalagay sila ng mga bank account nila, BDO, etc., GCash, ito, yung mga gustong mag-donate sa Kapuso Foundation, sa Kapamilya Foundation, sa Bantay Bata, ito po yung account number. Dito nyo ipadala yung pera nyo. Tapos sa bandang huli, ang credit sa Channel 7, ang credit sa Channel 2. Tumutulong kami eka. Ganun, di po ba? Tumutulong. Pero yung pera kanino galing? Sa mga Pilipino, sa mga Pilipino may pagmamalasakit sa mga kapwa rin Pilipino. Pero iglesia lang. Pumunta kayo sa Net25. Lahat ng palatuntunan at programa dyan. Tingnan nyo lalo sa news. May makikita ba kayo dyan na nag-post ng account number ng iglesia? At sasabihin na dito kayo magpadala ng ng pera nyo para ipapasok natin sa Felix Y. Manalo Foundation. Wala kayong nakita ng ganun. Sasabihin nyo, delikado ang bansa dahil sa INC. Hindi po ba? Nakita nyo to ang pagtulong sariling pera ng iglesia yun. Hindi nang hingi kahit kailan. Sabihin nyo, nang hingi, bayaran. Hindi na mapatunayan. Yan ang hirap sa mga tao po na to Ang dami kong, kaya ako gumagawa po ng ganitong vlog kasi ang daming sumasawsaw din sa issue na to na hindi naman maraming hindi naman iglesia. Ako ever since bata pa lang ako, sumasamba na ako sa pagsamba ng kabataan hanggang sa tumanda ako. Baga, sabi ko nga, lahat na yata narinig ko na. Batikos, mabubuti, pangit. Lalo sa mga pagbatikos, hindi naman ako umiimik. Ngayon na lang, parang kailangan ko na yata magsalita. 50 anyos na ako, parang panahon naman yata para maipagtanggol ko, marinig yung boses ko, na depensahan ko naman yung iglesia ni Cristo na yurak-yurakan lang na wala namang ginawang masama sa kanila. Di po ba? Anong relihiyon ba magulo? Sino ba yung anong relihiyon ba ano ba yung mga leader ng bansa natin? Sabi ko nga sa nakaraang video, siguro 80-90% mga Katolik. Tumino ba yung bansa natin? Tapos ngayon, ang iglesia, ang gusto na naman magkaayos. Yung Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang daming batikos ang inabot. Ngayon lang po, dagdag ko lang dun sa parang sagot ko dun sa sinasabi na itong si Labrador. Kung i-report niyo yung account niya sa YouTube, pwedeng mabura yon para matigil na siya sa kasalbahihan ng bunganga niya. Pero sa isang banda, ako hindi ko nga po, pwede po talagang i-report yun para ma-take down na yung account niya. Share nyo na lang po kung may time ko yun, visit kayo sa YouTube, puntahan nyo po yung account ko na Kabantot, tapos yung yung picture ko doon, picture po ng aso, ng pag na aso, yun po. Ilalagay ko na lang po dito sa bandang huli para makita nyo. Magandang gabi po ulit, salamat po kung makikinig man kayo. Salamat sa pag-unawa at pag-intindi. Intindihin na lang din natin yung mga taong bumabatikas na wala namang nalalaman. Hindi na yata talaga matitigil yan. Hanggang maguno yata ang mundo, talagang nandyan yung mga yan. Salamat po at good evening po ulit sa kanilang lahat. Bye po, ingat po.
Magandang gabi po.